Ngayon naman po ay didiscuss natin yung position description ng coach. Sino po ang mga coach dito? Pwede po itaas ang kamay. Yan. No, ito po ang basic purpose ng coach, to empower one or more leaders, team leaders, so that they will become more fruitful and effective than they would be on their own. So to empower one or more leaders so that they will become more fruitful and effective. Yan po ang role ng coach, is to empower, to teach. No? Sabi nga po sa discipleship ay magpuproduce ka ng isa pang kagaya mo. No? Mas mabilis po ang paglago ng church planting or ang church o ang ministry kung mag-raise up tayo ng maraming leaders, not just members. Pag dumami ang leaders, ang multiply yan. Pagka members lang ang ni-raise up mo, konti lang yan. Pero pag leaders, sigurado, magkakaroon yan ng mga members. Ang duties po ng coach, number 1, prepare for monthly network meeting by completing all reading assignments and Bible study assignments for spiritual life development. Now, for first year, coaches must complete all reading assignments. Coaches in their second network or beyond can merely skim the reading assignment to refresh their mind for the network meeting. So, kailangan pong kumpletohin ng coach, no, on the first year yung kanyang mga reading assignments. So, hindi lang ang team leader nagbabasa. No, yung mga coach din, meron din kayong mga assignments. No? At alam ko naman, marami sa inyo mahilig magbasa. No? At marami tayong matututunan. Number 2, participate in the monthly network meeting. Now, if you have an excuse absence for some serious reason, magpaalam muna sa facilitator bago dumating ang araw ng network meeting. So, importante po na ang coach din ay bawal mag-absent. No, kung ang reason din ay hindi valid, out of the network na rin. So, kung ang reason din ay umulan lang at bumaha, no, nang hanggang daliri lang, hindi excuse. No, pero pag ang baha ay lampas bahay, no, excuse na po yun. So, alam natin yon kung yung mga bagay na reason natin kung excuse o hindi. No, pero ang hinahanap, kinukuha ang mahalaga po rito yung commitment natin. Hindi lamang sa network, kundi sa Panginoon. Amen? Number 3, participate in coaches upgrading training at the end of each network meeting. So lahat ng coach ay meron tayong coaches upgrade. No? Pagkatapos ng network meeting, so mag-stay muna ng mga for 30 minutes to 1 hour ang lahat ng coach. So, meron pang mga training na gagawin. Pero maikli lang po yun. Number 4, meet the team leader you are coaching at least once per month for your coaching appointment. So, ikaw din si coach, imi-meet mo yung team leader mo. Si team leader, imi-meet niya rin si coach. No? So, importante, mag-meet kayong dalawa. Dahil marami kayong pag-aaralan i-discuss at mga assignments na dapat i-remind. Number 5, call or text your team leader at least once per month in between coaching appointments. Now, number 6, go to the church planting target area with your team leader to model ministry skills. So, si coach, sumasama siya doon sa target area para mag-model siya sa mga team leader. Ganon din sa mga team members. So, siya ang mag-share sa simula. Siya din ang gagabay doon sa mga members. So, it's a big encouragement, no, for the group. Number 7, pray daily for one you are coaching and the church planting project. So, pag-pray mo ang team leader mo, pag-pray mo rin yung church planting project. Every day, pag-pray mo siya. So, bugbugin natin sa panalangin at i-cover natin sa panalangin ng bawat isa. Number 8, submit your coach's report to your facilitator at each network meeting. Kanina po may pinakita si Pastor James, no, yung report. So, isasubmit yun, no, tuwing network meeting. Ipilapan nyo na yun, andun yung mga tanong, tapos isasubmit yun sa facilitator. Okay, number 9, recruit and train an apprentice coach. Yun ang maganda. In the process ng network at ng church planting, si coach
ay nagtitrain na rin siya, nagre-recruit ng apprentice coach. Ganda, no? So, hindi lang siya nagtitrain ng team leader, kundi nagtitrain pa siya ng coach. At darating ang time, mag-multiply. 2 na ang coach, 3 na ang coach. So, marami ring team leader. Ano po ang qualification for coaches? Number 1, experience in planting a church or pastoring a church which has planted a daughter church. So, meron na pong experience ng pag-church plant. So, mahirap yung wala rin experience. Pag tinanong ka, Coach, paano ba? Hindi ko rin alam eh. Sige, umuwi na lang tayong dalawa. No? So, walang mararating. No? Kaya mahalaga, si Coach may alam siya. Number 2, meron siyang good character. No? Mahalaga yon. Number 3, respected. So, importante yan sa mga coach. No? Ikaw ay respetado kahit saan ka pumunta. Number 4 is vision for church planting. So, meron kang vision. Ano ba yung vision mo? Ilang church ba yan? Kailan ba yan may tatayo? Number 5, has sufficient available time. So, meron tayong inilalaan na panahon para sa church planting project. The same time para sa ating mga team leaders. Meron tayong inilalaan na panahon para sa Panginoon. No, sabi dito, coaches do not necessarily have to be pastors. You may have lay people qualified to be coaches. So, hindi kailangan na ikaw ay pastor para mag-coach. Hindi rin kailangan na ikaw ay matagal na sa ministry para mag-coach. Okay? So, for spiritual gifts, helpful spiritual gifts, no, you should have one or more of the following. Kahit 2 lang isa. No, number 1 is the gift of wisdom. No, yung gift of wisdom ay meron kang discernment sa lahat ng bagay. No, binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon, how to do this, how to do that. No, at yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao, nakikita mo. No, especially yung mga needs. Number 2 is counseling. Yan, no, so marunong kang mag-balance ng mga situations. Number 3 is leadership. Yung leadership, ito yung mga meron kang influence sa mga tao. Number 4 is pastoring. The gift of pastoring or gift of pastor, na meron kang heart para alagaan ang mga tao sa mahabang panahon. And that is the gift of pastoring. Training provided. Now, number 1, an initial 1-day coaches training. So, lahat ng coach ay magkakaroon ng 1-day coaches training, paano mag-coach ng mga team leader. At ano po, nakakatulong po. Ako, personally, hindi lang sa church planting o sa mga team leaders, kundi sa leadership bilang pastor, sa sarili ko, malaking tulong po sa akin at sa pamilya ko din. Number 2, upgrading trainings will be provided at the end of each network meeting. So, ang mga coaches ay mag-stay sila after the network meeting kasi magkakaroon ng upgrade or upgrading training. Relationship. Number 1, responsible for the team leader. So, simula ngayon, ang mga coach ay meron kang responsibilidad sa team leader. To pray for him, na tulungan mo siya, at may concern ka sa kanya, at alagaan mo siya. Pwede mo ba yun? Amen? Masarap pong mag-alaga. Mahirap pero masarap. Dahil makikita mo, pagdating ng ilang panahon, after 2 to 3 years, yung dinisciple mo, inalagaan mo, may inaalagaan na rin siyang iba. At sasabihin nila doon sa mga inalagaan nila, ayan ang tatay natin. Ako po, may nagsabi na po sa akin na. Amen? Now, number 2, accountable to the network facilitator. So, meron tayong responsibilidad sa ating network facilitator. Ano man ang kanyang itinuturo o itinuturo network, kailangan po nating sundin. At ang length of commitment, 1 year lang po. Okay? Let's pause the video for question and answer. Okay? Para po sa ating interaction, no, in your group of 3, pwede natin sagutin yung mga tanong na to. Are you willing to do your best to try and accomplish the duties for team leader and coach?
At ang pangalawang tanong, do you think you meet the qualification for team leader and coaches? Now discuss for 5 to 8 minutes. You can pause the video.